So right now, we have a floating loss na nasa mga roughly around almost $500 dito, which is itong tatlong trades na to. Ayan, itong tatlong trades na to. So basically, ito yan guys. So naiwan sila dito sa taas and nagbumagsak siya. So this was last night, nagkaroon siya ng massive drop during FOMC meeting. And then naiwan yung mga trades natin dito sa taas. That is why nagkaroon tayo dito ng floating loss. Ayan to. So yeah, kahit bullish yung market, there's still a tendency na magkakaroon ka pa rin ng mga losses from your buys. That is why sobrang importante that you apply proper risk management for every trade. Kahit na technically speaking and fundamentally speaking, pasok naman sa banga ang analysis mo. But still, we always have to remember that losses are lessons. So we have to make sure that every time we make losses, we are learning something from it. Para hindi sayang yung losses kasi dapat kino-consider natin yun as tuition fee. So, ito yung naging analysis natin from last night. So, magpa-playback tayo para mas maintindihan nyo rin kung ano ba yung nangyari. So, lagay natin dito. Somewhere. Say, for example, dito. Yan. Dito ako nagbato ng signal eh. Yan. So, here's the chart natin. We're looking at the 1-hour time frame. And as you can see, nagkaroon ng rally paakyat yung gold. This was prior FOMC meeting, okay? Kumbaga, yung mga institutions, yung mga bangko, yung malalaking government institution, hedge funds, financial institutions, nagsipag-buy na sila dyan. Prior FOMC. And then, during FOMC, which is this one, ayan, nagkaroon na ng mahabang week dito, which indicates na yung mga big institutions has already booked their profit. So, during the news, ayan, nag-sell the news sila. So, during the news, no FOMC nag-announce na si Jerome Powell and then bumagsak na siya tuluyan. So, ngayon, the question is, hanggang saan siya bumagsak? Now, last night, I was waiting for consolidation and then kung ano yung ma-break niya na sa consolidation, diyan ka tayo magbabay. Nakita natin na nag-bounce yung presyo doon sa ating golden zone. So, kahapon, actually, naglagay tayo dito ng ating fib retracement and nakita natin na yung presyo is nag-bounce siya dito sa ating golden zone, which is itong ating 50%. So, itong blue na to, akala natin, this is already an indication na aakyat na siya, magtutuloy-tuloy na siya paakyat. Dahil this is already a confirmation na nag-bounce na siya from our golden zone, which is yung sa fib retracement natin, giving us an idea na, okay, bullish pa rin siya, paakyat pa rin siya, so this is just a normal retracement ng market. However, hindi yun nangyari because of the fundamental news na nangyari sa FOMC. So, instead na umakyat siya tuloy-tuloy, bumagsak siya at nag-take profit na yung mga institution. So, now, disregard na natin itong ating fib retracement kasi hindi na yun umayon. And then, bumagsak na nga siya ng tuluyan hanggang dito sa ating demand order block. Bakit natin ito na-consider na demand order block? Ang order block po is kung saan yung mga malalaking bangko, hedge funds, institution, financial institution, gobyerno, kung saan sila nagpe-place ng either buy or sell bago magkaroon ng isang big move sa market. So, ngayon mapapansin nyo dito sa chart kung nasaan yung order block. So, kung mapapansin nyo, itong dalawang candlestick na to, ito yung malakas ng dalawang body na masasabi natin na talagang sobrang lakas ng volume, may momentum. And bago magkaroon ng ganitong candlesticks, meron na muna yan dito na bearish candle bago siya umakyat ng tuluyan. So, kung mapapansin nyo, dinrawing natin tong demand order block natin from this range hanggang sa pababa. So, itong buong week na to, ito yung order block na potentially pwedeng balikan ng market, which is, ito nga yung nangyari. Binalikan nga siya ng market. Ayan o. And most of the time, kapag merong order block, meron niyang FVG, yung fair value gap. Yung fair value gap, basically, imbalance siya. Sa market kasi, dalawa ang participant, buyer and seller. Kasi hindi naman magkakaroon ng transaction kung wala namang nag-buy at wala naman nag-sell. So, yung transaction, mangyayari lang siya kapag merong buyers and sellers. So, hindi pwede na sobrang daming mga buyers and then kulang yung mga sellers. So, anong nangyari? Nagkakaroon ng imbalance sa market. Kaya, nagkakaroon siya ng FVG. So, ngayon, kung napansin niyo yung chart, na nagkaroon ng dalawang massive volume ng bullish, so merong mga naiwan dito na mga dapat sellers. That is why, itong green na to, itong green na ginawa natin, dinrawing natin ditong green na rectangle, it's FVG. This is the fair value gap na kailangan i-fill in ng market. So ngayon, nung binalikan niya ng market at nagkaroon ng massive bearish candle dito, nagkaroon na tayo ng fully filled na gap.
Kaya kung tatanungin niyo ako, babagsak na ba ng tuluyan yung market sa gold? Then para sa akin, bullish pa rin in general siyempre yung market ng gold. However, because of the fundamental news din na nangyari kahapon or kaninang madaling araw sa FOMC meeting, ang naging tone kasi ni Jerome Powell is hawkish. Medyo hawkish tone siya that night. And when you say hawkish, yung mga hawk, 'di ba ang lipad niyan paakyat, pataas. Ang kabaligtaran naman po yan is dovish. So yung mga dovish naman, mga dove pababa. So di-discuss natin later yung dalawa na yun. Pero paano nakaapekto yung hawkish tone ni Jerome Powell dito sa nangyari sa gold? Bakit nagkaroon ng drop sa gold? Because naging hawkish yung tone niya. Most traders are expecting na magkakaroon ulit ng rate cut ngayong 2025. Depende sa ilalabas sa data, this coming NFP, kung mababa pa rin yung labor market, wala pa rin masyadong trabaho yung mga tao sa US, and bumabagsak pa rin yung mga business activities. So, depende yon. But, based dun sa tone ni Jerome Powell, kailangan niya maging maingat when it comes to cutting the rate. Kasi pag nag-cut siya ng rate, there's a high chance na yung inflation aakyat. Which is, ayaw mangyari yon ni Jerome Powell. So, mas nandun siya sa part na mas gusto niyang suportahan ng inflation compared sa economic growth. So, basically, Powell sounded more strict than soft. Kasi when you say hawkish, mas supported niya or mas focus siya sa inflation control. Kapag dovish, ang supported niya or yung focus niya is yung growth at trabaho. However, syempre, kapag ang sinusuportahan ni Powell is yung inflation, this will strengthen US dollar. And as you all know, inversely correlated ang US dollar sa gold. So ngayon, kapag ang goal ni Powell is paakyatin at palakasin ng US dollar, then most definitely yung gold is babagsak. So even though nagkaroon ng mga rate cut, nagbaba ng interest rate, pero si Powell, he reminded everyone or the market, yun na inflation is still high. And cutting more rates is not guaranteed. So yung inflation fighting stance ni Powell gave the US dollar strength, which made the gold drop even more. So nandun naman yun sa fundamental side. Am I making sense ba? Siguro I'll make another topic for the hawkish and dovish para mas maintindihan nyo pa and mas matutunan nyo kung paano nyo siya ma-apply sa mga decision making nyo sa trades nyo. But for now, yun na muna. And if you want to learn more about trading and to deepen your knowledge about technical analysis, fundamental analysis, then I highly encourage you all to enroll with Legendary Trading Academy. You can visit our website www.legendarytradingacademy.com or visit our Facebook page Legendary Trading Academy. Mag-ingat lang po kayo sa mga fake accounts. Hindi po kami nag-DM. Might as well kayo po mismo mag-DM sa amin. So ayun lang guys, good luck sa mga trades you today. Happy Wednesday!